Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 12 verse 28. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Prayer for deliverance. At ako po'y naniniwala dito sa verse na pinasa natin today na ang Panginoong Hesus, aware po siya sa existence ng mga demonic forces sa mundong ito nung siya'y naparito dito sa lupa. Kaya siya po'y nagpalayas ng mga masasamang espiritu, at dineclare niya yung paghahari ng Diyos sa buhay ng mga taong dating pinaghaharian ng kaaway. Ngayon, nagturo ba ang Panginoong Hesus patungkol po sa prayer for deliverance? Ako po'y naniniwala. Sa Matthew chapter 6 verse 13, doon sa panalangin itinuro niya, nakalagay po diyan na pwede nating ipanalangin na tayo'y ipag-adya ng Diyos sa masama. Iligtas sa masama. Sa English Bible po, deliver us from the evil one. So, naniniwala ang Panginoong Hesus na may mga tao po na pinahihirapan ng masasamang espiritu. At ang tibayan po niya, kung naalala po ninyo yung sinasabi sa Acts chapter 10 verse 38, na ang ating Panginoong Hesus ay pinagaling niya yung mga tao na pinahihirapan ng masasamang espiritu. Sabi sa English Bible, healing all who were under the power of the devil. At dun sa Luke chapter 13 verse 16, na makikita natin, pinalaya ng Panginoon yung babae na pinahihirapan ni Satanas for 18 years sa pamamagitan ng isang uri ng karamdaman. So, alam ng Panginoong Hesus na may mga demonic powers over the lives of people. Kaya, dineclare niya yung kanyang paghahari sa buhay ng mga taong yun. Kaya, pansinin niyo po, kumpleto ang ministry ng Panginoong Hesus Hindi lamang siya nangangaral, hindi lamang siya nagpapagaling, meron ding deliverance. Ang tawag namin yung mga pastor, PhD, preaching, healing, and deliverance. Kasi totoo po yun. Meron talagang mga spiritual forces sa mundong ito na hindi natin nakikita. Ang tanong, pwede ba nating palayasin ang mga masasamang espiritu? Pwede po. In fact, kinuman dyan ng Lord. Sa Mark chapter 16 verse 17, sa pangalan niya, sabi niya, in my name, they will drive out demons. Pero parang napapansin ko, Pastor, hindi na yan common nowadays. Oo nga po, maging si Pastor, napapansin ko po yan. Pagka nananalangin yung mga taong simbahan, minsan hindi na nagka-cast out ng mga masasamang espiritu. At bibihira na lang po ako nakakita ng mga pastor na ini-exercise ito pong authority na ito na tayo, mga believers, magpalayas ng masamang espiritu. Kadalasan po, naririnig kong prayer ay yung mga prayer of consecration, di ba? Prayer of commitment, prayer of surrender, pero bihira na po yung nagpe-pray for deliverance. Pero napakahalaga po nun kasi kung makikita lamang natin yung sinasabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verse 12, sabi niya, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilibang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So ito yung dapat makita natin. Si Apostle Paul, meron siyang understanding kung ano yung nangyayari sa spirit world. So hindi lang yan na lahat ng nangyayari sa mundong ito kagagawa ng Diyos, may kagagawa ng tao at higit sa lahat, may kagagawan ang Diablo. So mahalaga yun, mga kapatid, dapat makita natin yung unseen spiritual world na kung saan doon tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng pananalangin. Ngayon, paano tayo magpe-pray for deliverance? Unang-una, we must know our authority as a believer. Bilang mga mananampalataya, at tayo mga nanalig sa Panginoong Hesus, meron tayong authority. Yung po sinasabi ng Ephesians chapter 1 verses 19 to 21, yan ang prayer ni Apostle Paul. Madiscover natin yung power na meron po tayo sa ating buhay. Yung kapangyarihan na yan,
na siyang bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay, iginawad sa ating mga believers. Ano po, sabi sa Luke chapter 10, verse 19, I have given you authority to trample down snakes and scorpions and to overcome all the works of the enemy. Nagkaroon ng katuparan yan sa ating buhay nung tayo nanalig sa Panginoong Heso Kristo. Ano po? So, pangalawang katotohanan, we must understand the power of the name of Jesus. Lagi niyong tatandaan, ang Diablo takot siya sa unawa natin, yung alam natin ng mga katotohanan. Ano po? Na sinasabi po sa Biblia. Katulad nito sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 11 na lahat ay luluhod at magsasabing si Jesus ay Panginoon. So lahat ng authority na meron sa mundong ito, susuko sila at luluhod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Kasi binigyan tayo ng Lord ng authority na gamitin yung kanyang pangalan at pwede natin yung gamitin sa prayer para igapos yung mga gawa ng kaaway. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 17 at sa Mark chapter 16 verse 17 din. Ngayon, ito yung kailangan maging discerning tayo, mga believers. We must locate the enemy. Alamin natin kung saan siya nag-ooperate. Tayong mga believers, saved na tayo, pero pwede nating mabigyan ng pagkakataon ang diablo na makasingit sa ating buhay o sa mga areas ng ating buhay. Ngayon, kapansin-pansin, madidetect natin na may mga demonic activity dun sa mga lugar na kung saan may kaguluhan, makasariling hangarin, at merong confusion. Yun ang sinasabi ng James chapter 3, verse 15 hanggang 16. Kaya kung merong area ng inyong buhay na magulo, na madalas nag-away-away, possible, merong demonic activity dyan. Yung cycle of defeat, ang tawag dyan, bandage, yung paulit-ulit ka na lang pinahihirapan ng problema. Example, sakit. Sa pamilya, hindi nawawala. Yung merong may sakit palagi, financial problem, hindi kayo makalaya-laya sa mga utang paulit-ulit. So, pwedeng kagagawa ng tao yan, pero pwede rin na yan ay gawain ng diablo. Kaya minsan may mga tao na hindi ma-save kasi sila'y pinaghaharian ng masamang espiritu. Merong bandage sila sa buhay. Kaya ang mahalaga doon, pagka sinishare natin ng gospel, ipag-pray din natin ng deliverance yung taong yun. Baka may stronghold ang kaaway sa kanyang isipan. May napanghahawakan kaya hindi siya ma-born again. Mag-iingat din tayo doon sa mga nagpa-practice ng mga occult, witchcraft, mga demonic activity. Pagka sinabi ng Biblia na bawal, wag niyong gawin. Yung iba kasi nag-i-eksperimento pa, sa mga occult, astrology, witchcraft, at kung ano-ano pa. So marami napapahamak. Binibigyan nyo ng foothold ang diablo sa inyong buhay. At yung ating pag-iisip, babantayan din natin. Diyan magaling si Satanas kung ano-ano yung mga suggestions niya sa pamamagitan ng mga nababasa natin, napapakinggan natin, nilalagay natin sa isipan natin na itong mga karunungang ito nagmamalaki laban sa Diyos. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5, ini-entertain natin. Kaya nakakasingit ang kaaway. So, ang good news, you can cast out demons. Pwede mong palayasin ang mga masasamang espiritu. Sabi sa James 4:7, resist the devil. At ang pwede nating i-bind yung strong man. Sabi sa Matthew chapter 12, verse 29, kahit siya po'y nakapag-establish na ng kanyang stronghold o foothold sa buhay ng isang tao, pwede ang palayasin. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 19, Matthew chapter 18 verse 19, gamitin natin yung binding and loosing authority na binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. At yung sa Mark chapter 16 verse 17. At higit sa lahat, ito, maging mapagbantay tayo sa pananalangin yun ang paalala sa atin ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Kasi si Satanas laging sumisingit yan. Kaya hindi lamang tayo laging mananalangin, babantayan din natin yung ating buhay. Sabi sa 1 John chapter 5
verse 18. At kapag ang buhay natin maayos at namumuhay tayo, di tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi tayo mapanghahawakan ng dyablo. Malinaw po yan, sabi sa 1 John chapter 5, verse 18. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At ako po'y nananalangin para sa mga kapatid ko na nangangailangan ng deliverance right now. In the name of Jesus, I declare the authority of the name of Jesus over their lives. And right now, I bind all the works of the enemy. Anumang activity ng kaaway sa kanilang buhay ay ginagapos namin sama-sama as we agree together in the name of Jesus. And dinideclare namin sa aming buhay at sa buhay ng mga taong ito, ang iyo pong paghahari maganap sa lahat ng area ng kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.